Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Isang mapagpalang araw po sa bawat anak ng Panginoon na nakatunghay po sa FB Live po na ito. Tayo po ngayon ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po yon, hayaan niya po muna natin na patuloy natin purihin ang Panginoon at bigyan at alayan ng isang papuring awit para sa Panginoon. Sige po, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Sinasamba, niluluwalhati, Panginoon, pinararangalan at dinadakila, Panginoon. Salamat po sa napakagandang umaga dahil kami po ay mayroong Diyos na malalapitan at sasambahin sa araw na ito. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon, sa umaga po ito. Ang papuri, parangal, Panginoon, at pagsamba ay tanging sa inyo lamang po namin iniaalay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige nga po, awitan natin ang Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog. Ang puso ko'y dinudulog sa inyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin niyo na kayo ay mamasdan, makanig kayo't sa inyo ay pumisan. Minsan pa po, ang puso ko'y dinudulog sa inyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin niyo na kayo ay mamasdan, makanig kayo't sa inyo ay pumisan. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan, luglukan ng inyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magay kayo, O Diyos, ngayon at kailanman. Isa pa po, sa simula, ang puso ko'y dinudulog sa inyo. Hallelujah. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin niyo na kayo ay mamasdan, makanig kayo sa inyo ay pumisan. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan, luklukan ng inyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magay kayo, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan, luglukan ng inyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari kayo, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari kayo, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari kayo, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ang inyo pong banal at makapangyarihang pangalan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sa napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob po ninyo sa bawat mga lingkod at mga anak po ninyo, na kami po sa umagang ito
ay magsasama-samang kakain ng spiritual na pagkain at kami po, Panginoon, ay matututo sa pamamagitan ng inyong pong mga salita. Kaya salamat po, Panginoon, kayo nga po patuloy na kumilos habang kami po ay nagtitipon-tipon para sa mga salita po ninyo sa araw po na ito. Kayo lamang po ang maparangalan at palaging maluwalhati, Panginoong Yesus. At sa inyo rin po ang papuri, pagsamba, pagdakila sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at sa umagang ito tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. At salamat sa Diyos, makipagbukasan po tayo sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 19, or sa English po ay Book of Luke, chapter 19, verses 1 hanggang sa mga sumusunod. Hanggang sa verse 10 po. Ang sabi po dito, basahin ko po ang gamit ko pong translation na ang salita ng Diyos. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Sakeo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Sakeo, bumaba ka kaagad, dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Verse 6, kaya nagmadaling bumaba si Sakeo at masayang tinanggap si Jesus. 7 po, nang makita ng mga tao na naroon, siya ay tumuloy sa bahay ni Sakeo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko, at kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At dito po matutunghayan natin at alam ko po marami na pong nakakaalam sa atin sa storya po na ito na kung saan si Jesus po ay daraan sa Jericho, papunta po siya ng Jerusalem at sa kanya pong paglalakad patungo po ng Jerusalem, dito po sa Jericho ay meron pong isang lalaki na nagngangalang Sakeo na alam naman po natin kilala dahil siya po ay maniningil ng buwis. At kung titingnan po natin si Sakeo, ang kanya pong trabaho ay maniningil ng buwis. At sa kanya pong kapanahunan, isa po ang tiyak, malamang kilala po kung sino po si Sakeo. At sa kabila po ng kanyang katangian, marahil marami rin pong tao ang naiinggit sa kanya pong sitwasyon. Dahil kapag tayo po ay maniningil ng buwis, syempre hindi po may iwasan na tayo po ay meron pong kakayanan. Tama po, kasi sabi nga po ng isa sa mga nabasa ko na si Sakeo po ay meron po siyang kapangyarihan na pinagkaloob po ng Roma. Na kapag ang Roma po ay nagbigay halimbawa ng 5% na tax sa mga taga-Jericho, marahil pwede po itong dagdagan ni Sakeo ng another 5% or 10%, depende po sa kanya. At yung pong dinagdag po niyang porsyentong iyon ay sa kanya po papasok. At yung hinihingi lamang po ng Romang porsyento ng tax ay mapupunta po sa Roma. So sa madaling salita, yung kanya pong trabaho ay madumi din po. Dahil kagaya nga po nung sinabi niya, kung meron man daw po siyang nadaya o nanakawan ay maka-4 na beses daw po niyang ibabalik. So kagaya po sa atin mga kapatid, marahil may mga ilan po sa atin na may kakayanan sa buhay po na ito. Marahil kiniinggitan tayo ng iba dahil meron po tayong taglay na yaman o pagmamayari sa daigdig na ito. O kung hindi man tayo kagaya po ni Sakeo na may kakayanan financially o masasabing may kakayanan sa buhay, marahil meron din tayong pagkakaalam sa sarili natin na pwede nating ipagmalaki. Marahil nakapagtapos tayo ng pag-aaral o marahil kahit papaano meron po tayong magandang trabaho o business na pinagkukunan ng ating pong source ng income. At marahil may mga pagmamalaki po tayo sa buhay na ito, na kagaya po ni Sakeo. At kung bibigyan din po tayo ng pagkakataon,
Kapag siguro tayo po ay nabubuhay sa panahon po ni Sakeo, kung kayo po ay pagpapalitin ng sitwasyon o tayo po ay pagpapalitin ng sitwasyon sa buhay, baka marahil papayag po tayo makipagpalit ng sitwasyon sa buhay ni Sakeo dahil may kakayanan nga po siya. Dahil hindi naman po lingid sa ating lahat na marami pong tao ngayon talagang pinagsisikapan po nila yung mga bagay ng mundong ito. Na hindi po nila nalalaman na yung mga bagay po ng mundong ito ay panandalian at pansamantala lamang po. At yun po yung realidad na nangyari po sa panahon natin ngayon. Amen po mga kapatid. At nasabi nga po dito, gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Ibig sabihin po, meron na pong idea si Sakeo kung sino po si Jesus. At marahil sa mga bulong-bulungan sa paligid po niya, meron na po siyang idea na merong isang Jesus na nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng patay. Kaya marahil hindi na po ito bago sa pandinig po ni Sakeo. Kaya nung nagkaroon po ng pagkakataon si Sakeo, na siya mismo gusto niyang makita, mapatunayan sa kanyang sarili. Sabi nga po dito, gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Ibig sabihin, hindi po kontento si Sakeo na naririnig lamang po niya kung sino itong Jesus. Ang nais po ni Sakeo, gusto talaga niyang makita. Ibig sabihin, sa kabila ng may mga bagay po o pagkakamali si Sakeo sa kanya pong buhay, meron din naman po siyang gatiting ng pagnanasa na makilala kung sino talaga tong si Jesus. Sabi nga po dito, a glimpse of Jesus. Ibig sabihin, kahit sulyap lang, gusto niyang makita kung sino si Jesus. Kaso nga lang po, ang sabi po ng Biblia, siya nga lang daw po ay maliit na tao. At pangalawa, marami daw po ang tao doon, kaya hindi po niya magawa. Ano pong pwede natin matutunan sa bagay po na ito? Kung mapapansin po natin, ang sabi po dito, siya ay pandak. Yun nga po yung terminology yung ginamit po dito o yung salita. Yung pandak po si Sakeo. At sabi dito, marami ang tao doon kaya hindi niya ito magawa. So una, doon punta muna po tayo doon sa pagiging pandak. Marahil, kagaya po na binabanggit ko sa inyo kanina, may mga ilan sa atin na ang pangangatwiran pa rin hanggang sa ngayon na makikita natin ang Panginoong Yesus dahil masunurin naman tayo. Tayo naman po ay walang masyadong nasasaktang ibang tao. O marahil nakikita po natin na parang okay naman ako. At yung mga pangangatwiran pong iyon o mga dahilan po na iyon ay minsan ginagamit natin para masabing makikita ko ang Panginoon ng mukhaan isang araw. May mga ilan nga po sa atin, minsan naganap din po tayo sa kalooban ng Diyos. Natayo din po tayo sa likod ng pulpito. Yun nga lang po ang problema, meron po tayong mga patagong kasalanang nagagawa. At kung may mga ganun po tayong mga kasalanan pang nagagawa, na lihim, na tayo lamang po at ang Diyos ang nakakikita. Mga kapatid, kahit ano pong pagiging effective po natin sa likod po ng altar o ng pulpito, kung may mga tinatago pa rin po tayong kasalanan, mga kapatid, hindi po pwedeng maging sapat na gumaganap tayo para masabi natin makikita natin ang Panginoon. Kailangan po matuto tayong sumuko sa Diyos ng lubos. At ang pagsuko po sa Panginoon ay hindi po magiging madali. Sabi po ng iba, madali daw po ang sumuko sa Diyos. Kung sasabihin po natin verbally, madali po talaga. Panginoon, sumusuko na ako sa iyo. Pero yung paraan ng pagsuko sa Panginoon ay challenge po ito. Alam naman po natin na kapag sumuko tayo sa Panginoon, marami pong mga kagustuhan natin ang gusto ng Diyos na ipasuko natin. Marami tayong mga kinasanayan nung wala pa po tayo sa Panginoon na gusto ng Diyos alisin ito at dalhin tayo ng Diyos sa isang klase ng pamumuhay na kung saan hindi tayo nasanay. Halimbawa po, ikaw ay sanay mula pagkabata magsulat ng kanan. At pag sinabi ng teacher mo, gamitin mo yung kaliwang kamay mo para magsulat ng pangalan. Marahil magagawa natin pero mahihirapan tayo kasi hindi nga po tayo sanay. At ganoon din po sa pagsunod sa Panginoon na tigit pa. Kaya sabi po dito, pandak daw po si Sakeo. Kung maalala po natin ang salita po ng Diyos sa aklat po ng Roma Kapitulo 3, talatang 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sa English po kasi ang sinasabi dito, Zacchaeus was a short man. Ibig sabihin, pag pinunta po natin spiritually, kagaya po ng binabanggit ng Roma 3:23, for all have sinned and fall short, meaning ano man yung gawin nating mabuti. Kagaya ni Zacchaeus, ano man yung sa tingin nating tama at nagagawa natin, kahit nasusunod pa natin ang marami sa mga iniuutos ng Diyos, kung may mga bagay pa rin tayong patago na ginagawa na hindi nakalulugod sa Panginoon. Ang sabi dito, we are all fall short of the glory of God, meaning kagaya po ni Zacchaeus, kaya hindi niya makita ang Panginoon dahil short po siya. Yung mga kakayanan na meron po siya,
na taglay-taglay po niya sa kanya pong pagkatao ay kulang at hindi po sasapat. Kaya mga kapatid, yun po yung isa sa dahilan kung bakit minsan hindi po natin makita ang Panginoon. Tayo po ay pandak. Ibig sabihin, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yung mga kakayanan natin ay hindi po umaabot o nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. At pangalawang mapapansin po natin dito sa ating pong pinag-aralan. Sabi po dito, marami ang tao doon kaya hindi niya rin daw po ito magawa. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi daw po makita ni Sakeo yung kanya pong Panginoon o yung gusto niyang makita na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. May mga tao po sa paligid niya na dahil siya po ay maliit, syempre mas matatangkad po sa kanya yung mga tao. At ano pong pwedeng maituro sa atin ito? Minsan hindi natin makita ang kaluwalhatian, ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa mga taong nakapaligid sa atin. Madalas tayo po ay nakadepende o humahakbang sa isang desisyon o pagpapasya, depende sa mga naririnig po natin. Halimbawa po sa mga nag-aaral, pag tinanong mo, anong kurso mo? Gusto ko maging nurse. Bakit? Yan ang kinuha mong course. Kasi sabi ni mama, sabi ni papa. Pero pag tinanong mo, ano ba talaga yung gusto mo? Gusto kong maging engineer. Ibig sabihin, maging sa mga pagpapasya po sa buhay, kadalasan nakadepende tayo sa sinasabi ng iba. At minsan, pagka tayo po ay nasunod sa Panginoon, kagaya nga po ng kapatid na kausap ko po ng mga nakaraan, Pastor, bakit ganon? Kung kailan naman nakilala ko ang Diyos, tsaka naman yung mga auntie ko, yung itinuring kong nanay, kinokontra ako. Kaya parang nakakapanghina, Pastor. Sabi ko, kapatid, huwag kang mapanghinaan ng loob. Karangalan sa Panginoon at kaluwalhatian sa Panginoon, yung inuusig ka dahil nagnanasa kang sumunod sa Panginoon. Amen. Kaya minsan naaapektuhan po yung ating pong pagpapasya na makita ang Panginoon dahil sa mga naririnig natin sa ibang tao. Marahil sa kaibigan natin, mga kabataan, marahil para tayong na-OP o parang out of place tayo pagkasama natin yung mga kaibigan natin. Kaya minsan yung mga sinasabi nilang nagiging dahilan kaya tayo po ay hindi lubusang makasunod at hindi natin makita ang Panginoon sa ating pong buhay. O kaya naman yung mga sinasabi ng mga kamag-anak natin, yung mga magulang po natin, o kung sino pa mang taong nakapaligid sa ating kapatid, huwag mong hayaan, huwag nating hayaan na yung desisyon ng iba ang pakikinggan natin sa buhay natin. Kaya nga po tayo binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang pagpapasya. Yung free will po, kanya-kanya ito, hindi po, yung free will, hindi po, free will ko ay kagaya na rin po ng inyo. May kanya-kanya po tayong free will. Ibinigay po yan ng Diyos para kanya-kanya po tayong magpasya na sumunod sa Panginoon at huwag nating hahayaan ng ibang tao ang magdidikta sa ating pong pagakbang sa Panginoon. Talagang pag sumunod ka sa Panginoon, hindi po lahat ng tao matutuwa. Amen? At marami pa nga pong tao, pag nagpasya ka sa Panginoon, kokontrahin ka nila. Dahil yun din naman po sinasabi ng salita ng Panginoon, magiging kaaway mismo ng tao o ng mananampalataya ay yung kasama po niya sa loob ng kanyang pong bahay. At marami po alam ko sa inyo, mga may patotoo po ng ganyan, na mula nung sumampalataya kayo sa Panginoon, ang dami pong kumukontra sa inyo at yung mga kamag-anak pa po ninyo mismo ang nagiging number 1 na kontrabida sa inyo pong pagsunod sa Panginoon. Pero ang tanong, nanatili po ba si Sakeo sa ganong estado? Pinahintulutan po ba niya yung pagiging pandak niya? O pinahintulutan po ba ni Sakeo na yung mga tao sa paligid niya ang magiging hadlang para hindi po niya makita ang Panginoon? Hindi po. Ano po ang ginawa ni Sakeo dito ng solusyon? Nakakatuwa. Ang sabi dito, nagpauna siyang tumakbo at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Sakeo, bumaba ka kaagad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Kung mapapansin po natin mga kapatid, umakyat si Sakeo sa puno ng sikamoro. Sinearch ko nga po yung puno ng sikamoro. Kasi noon po, naririnig ko matinik daw po ito. Pero nang nakita ko po sa Google, ang sabi po dito, ang description po ng sikamoro ay malaking puno. Wala naman pong nabanggit na matinik. At yun po yung nakita ko po sa Google. So ibig sabihin, sa isang maliit na tao, umakyat sa isang napakalaking puno. Isipin po ninyo, mayaman kayong tao, tapos biglang may darating na tao sa lugar ninyo at wala kayong masyadong pagkakataon para makita ito, pero dahil gustong-gusto niyo siyang makita, akyat pa kayo ng puno. Isipin na lamang po ninyo yung parang kahihiyan na meron si Sakeo. Siyempre kilala si Sakeo sa lugar nila. Sabi po dito, mayaman daw po siya eh. Pero hinubad niya yung pagiging mayaman po niya. Alang-alang na gusto niyang makita mismo
kung sino si Jesus. Hindi lang po basta narinig niya. Gusto niyang makita mismo, kaya umakyat pa po siya ng puno. Isipin po ninyo sa dinami-rami ng tao sa Jericho, nung nandun po si Jesus para dumaan. Si Sakeo lang po yung nag-effort na umakyat. Ibig sabihin, pag gusto nating makita ng Panginoon, talagang meron tayong dapat hakbang na gagawin. At kung mapapansin po natin dito, na nakita ko nga po, ang sabi dito, nang makita ng mga tao roon na siya'y tumuloy sa bahay ni Sakeo, nagbulong-bulungan sila. Sabi ko nga po sa mga kapatid dito po sa atin pong bahay-sambahan sa lugar po ng Barangay Santa Luciana, Cagayan City. Dumating na ba sa tagpo ng buhay ninyo na dahil sa pagpapasya ninyong sumunod sa Panginoon, nakarinig kayo o pinagbulong-bulungan kayo? Kasi sabi po dito, nung nakita nilang si Jesus tutuloy sa bahay ni Sakeo, dahil si Sakeo po ay nagnasang makita ang Panginoon umakyat sa puno, sabi nila nagbulong-bulungan pa po sila sa ginawa ni Sakeo. Amen? Dumating na ba sa tagpo ng pagsunod mo sa Panginoon, ang dami mong naririnig na negatibong feedback sa paligid mo dahil sa matindi at masiding pagnanasa mong sumunod sa Panginoon? At alam ko marami na po sa atin ng ganyan. Mga kapatid, huwag tayong ma-discourage kung may mga naririnig tayong negatibo. Dahil ang Panginoon, kapatid, ang atin pong sinasamba at gustong makilala. Amen. At sabi po dito, nung si Jesus po ay padaan patungo po ng Jerusalem, wala naman po siyang intensyon na hanapin si Sakeo. Pero dahil si Sakeo mismo ang nagnasa na makita ang Panginoon. Sabi po doon, nung tumingala ang Panginoong Jesus, nakita niya si Sakeo. Sakeo, bumaba ka dahil ngayon din kailangan kong pumasok sa bahay mo. At sabi po dito, kung mapapansin natin, nung si Sakeo po ay bumaba at tumuloy na po si Jesus sa bahay po niya, mga kapatid, hindi niyo naman po makikitang nangaral si Jesus. Wala rin naman po sinabi si Jesus na, Sakeo, makasalanan ka, magsisi ka. Hindi ka kalulugdan ng Panginoon kung hindi ka magsisisi. Wala pong sinabing ganun. Kasi nung pagpasok po nila sa bahay ni Sakeo, ang sabi dito, sa loob ng bahay niya ay tumayo si Sakeo at sinabi. Isipin po ninyo, si Sakeo agad ang nagsalita. Ang sabi ni Sakeo kay Jesus, sabi po dito, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa bahay na ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Mapapasin po natin, kagaya nga po ng sinasabi ng Roma, yung kabutihan ng Diyos ang umaakay sa atin upang umagsisi sa atin pong mga kasalanan. Nang sabi po dito, pagpasok daw nila sa bahay ni Sakeo, sabi ni Sakeo, Panginoon, isipin po ninyo, naramdaman ni Sakeo yung matinding pagkabagan at pag-ibig at biyaya ng Diyos. Dahil lamang po dun sa glimpse na gusto niyang mapatunay, sino ba talaga si Jesus? Hindi niya alam yung pagsisikap niyang umakyat ng puno, yun ay magiging turning point ng kanya pong buhay. Hindi niya alam na dahil ninasa lang niya na gusto niya, sino ba talaga tong si Jesus? Akyat nga ako ng puno dahil ang daming tao sa paligid, tapos pandak ako. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng tao, basta akyat ako ng puno kasi ang gusto ko mapatunayan, sino ba tong si Jesus? At hindi alam ni Sakeo yung pagnanasa po niyang iyon, yun ay magiging turning point ng pagbabago ng kanya pong buhay. At nung pinatuloy niya na po si Jesus sa kanya pong tahanan, nasabi niya dito, Panginoon, kung meron man po akong nadaya, naramdaman ni Jesus yung matinding pag-ibig ng Diyos sa kanya. Hindi naman sinabi ni Jesus, magsisi ka. Pero sa ganung paraan, mga kapatid, nakaramdam ng matinding pagsisisi sa Sakeo. Tayo po sinasabi natin, Lord, patawarin mo ako, pero inuulit pa rin po natin. Pero si Sakeo, wala kang maririnig na, Panginoon, patawarin niyo po ako, makasalanan ako, ang dami kong dinayang tao. Pero base sa tugon ni Sakeo, doon po sa ginawa ni Jesus na pagpasok sa kanya pong bahay, pinatunayan ni Sakeo at napatunayan ni Sakeo na merong isang mabuti at mapagmahal na Diyos. At sabi ng Panginoon, sa araw na ito, pumasok sa sambayang ito ang kaligtasan. Purihin ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, marami tayong mga pagkakamali at pagkukulang. Pero wag nating hayaan na manatili tayo doon. Marami tayong mga naging pagbagsak, pero wag nating hayaang nananatili tayong bagsak na lang ng bagsak. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon na bumangon. Kapatid, magnasa tayong mag-effort na makita ang Panginoon sa buhay natin. Hindi po madali. Pero magiging maagaan ito dahil kasama natin ang banal na Espiritu. Siya yung comforter po natin sa panahon ng mahihirap na sitwasyon. May banal na Espiritong aagapay sa bawat isa po sa atin. At bilang panguli, kagaya nga po ng narinig ko, alam niyo nakakatuwa. Sabi po dito, umakyat si
Sakeo sa Sycamore. Ano ang naging susi para si Sakeo? Nakita po niya si Jesus. Nagtanim ang Diyos, nagpatubo ang Diyos ng puno ng Sycamore. Spiritually speaking, puno po ng sikamorong iyon ay kumakatawan o tumatayo doon po sa krus ni Jesus na gawa sa kahoy. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para makita natin siya. Hindi tayo yung unang umibig sa Kanya. Siya yung unang umibig sa atin. Yung puno ng sikamoro sumisimbolo kay Jesus na daan. Ang naging daan ni Sakeo para makita si Jesus, yung puno ng sikamoro. Sa panahon natin ngayon, para makita natin ang Diyos, ang tanging daan, hindi po yung pagiging mabait natin o masunurin natin sa kalooban ng Diyos. Ang tanging daan para makita natin ang Diyos ng mukhaan sa buhay natin, mga kapatid, si Jesus. John 14:6, memorize na po natin lahat yan. Si Jesus yung magiging daan at siya lang yung tanging daan para makita natin ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Umakyat si Sakeo sa puno, ang naging daan para makita niya si Jesus, yung puno, sumisimbolo sa pinagpakuan kay Jesus. Ang daan para makita natin ang Diyos ng mukhaan, si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, tayo po ang hinahanap ng Diyos. Amen. Kung may mga ilan pa man po sa atin na nagdududa kung talagang susunod ba ako sa kalooban ng Diyos, kapatid, alisin mo na lahat ng pagdududa. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Kaya po ni Sakeo, hindi niya alam na yung pagnanasa niya, yung maliit na pagnanasa lamang niya. Pero yung maliit na ito, nagtulak sa kanya para umakyat pa ng puno. Hindi na niya inalinta na kung anong pwedeng sabihin ng mga tao sa paligid niya. Nakalimutan niyang mayaman pala siya at kilala sa lugar nila. Pero nakalimutan niya yun at hindi niya na yun pinansin. Ang mahalaga, mapatunayan ko, sino ba talaga si Jesus? Hindi ako masasapatan na naririnig ko lang kung sino si Jesus. Ako mismo gusto ko siyang ma-encounter sa buhay ko. Kapatid, kailangan mong ma-encounter personally si Jesus. Lalo po sa panahon natin ngayon, pasama na po ng pasama ang panahon. Anong magiging daan para tayo po yung magtagumpay sa pananampalataya? Kilanlin po natin si Jesus. Naalala ko pong Pastor Luis, nung ako po ay binata pa. Marami rin po tayong kapalpakan. At madalas na sinasabi po sa atin ng ating pong tagapamuna sa District 9. Sabi niya, kilalanin mo si Jesus. Dahil pag nakilala mo kung sino si Jesus, darating sa tagpo, pwede kang makaisip ng panghihina, pero hindi ka lubusang manghihina dahil kilala mo kung sino yung sinasamba mong Diyos. Malala ko po si Ma'am Lilia na nag-aaral po kami ng Bible School. Siya po ngayon ay nasa piling na ng Panginoon. Sabi niya, you don't know your Bible. Pag dumarating sa tagpo na parang gusto na nating sumuko sa pagsunod sa Panginoon dahil sa mga naririnig natin sa paligid, sa mga nangyayari personally sa buhay natin, nakikita natin yung kakayanan natin, kaya nagiging short yung ating pag-akbang sa Panginoon. Kapatid, basahin natin ang ating Biblia. Sabi ni Ma'am Lilia, nalala ko po talaga ito, you don't know your Bible. Hindi daw natin kasi kilala at alam kung ano yung laman ng Biblia. Kaya marami sa atin na panghihinaan pa rin ng loob. Kaya nga, pupurihin ng Diyos, Jesus is the only way. Amen. Kapatid, hindi po yung organisasyon natin o yung samahan natin ang daan. Ginagamit lamang po ito para ipangaral ng katotohanan. E purihin ng Diyos, meron tayong isang Diyos na nagkatawang tao na naging laan para mabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa po sa atin. And He is the only way para makita po natin ang mukha ng ating Diyos. E purihin ng Diyos sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang inyong pong banal na pangalan, Panginoon. Salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Papuri, parangal ang iniaalay namin. Panginoon, patunay po, O Diyos, na kagaya ni Sakeo, yung naging daan upang makita po niya kayo, ayo pong puno. Kayo pa rin po yung nagpatubo ng puno. At kayo po, Panginoon, ang siyang naging daan upang makita pa rin po namin kayo. Hindi sa mabubuti po namin gawa, kaya namin kayo nakita. Hindi sa mabubuti namin gawa, kaya kami maliligtas. Kundi dahil lamang po sa inyo pong habag at biyaya. Kaya salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa po ng mga lingkod ninyong nakikinig at nanood ng FB Live po na ito. San man sulok ng daigdig po sila nanonood. Lord, I pray in the name of Jesus. Patagin niyo po ang bawat isa po sa aming pananampalataya sa inyo. At kung meron pa man po sa amin ng mga napanghihinaan ng loob, Lord, kayo po ang magpalakas. Hayaan po ninyo na mga salita ninyong patuloy na magpapalakas po sa amin
sa pakikipagpisa ng banal na spirito, kami po ay patuloy na makapanunumbalik sa paglilingkod sa inyo. At yung apoy na unti-unting pinapatay ng dyablo ay muling mag-uumalab, Panginoon, upang kami po ay mas lalo pang mag-umalab na makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat po sa aming pong tagapanguna sa Doro Faith Organization, sa pangunguna po ng Pastor Joseph Glenn Mazaredo, kasama ng Mazaredo family at nasasakupan po ng aming Pastor Joseph. Lord, we pray for blessing spiritually at sa lahat ng aspeto po ng kanilang buhay, pagtagumpayin niyo po sila. At maging sa lahat po ng mga pastor, Panginoon, o Diyos ng Door of Faith, sa lahat po ng mga district supervisors, at sa lahat po ng mga nakadistino sa iba't ibang lugar, maging sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng FB Live po na ito. Lord, kayo pong magpala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tulungan mo kami na lubusang makasuko sa kalooban ninyo upang mas lalo namin kayong maparangalan. At alam namin isang araw makikita po namin kayo ng mukhaan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ang papagpapalang espiritual, ang lubos po namin ninanasa sa buhay po namin. Lord, kung may mga personal prayers man po ang mga nanonood sa umagang ito, Lord, nakiki-agree po ako ayon sa inyo pong kalooban. Salamat po, baunin po namin sa umagang ito ang inyo pong mga salita at ito pong patuloy na magpatatag sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Minsan pa, pagpalain niyo po ang buong maghapon namin at kayo po ang patuloy na maparangalan sa buhay namin. Lord, ang conviction, ang patuloy pong managana sa buhay namin sa buong maghapon po na ito. Kaya't maraming salamat po. Mas lalo pa pong pagpalain ang FB Live po na ito at mas marami pa pong maabot na tao upang makapakinig ng katotohanan ng mga salita po niya sa pamagitan po ng FB Live po na ito. Salamat po ng marami at sa iyo po namin maingat ibinabalik ang papuri, parangal at pagsamba. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang papuri. Binabati ko po pala Pastor Joseph Mazaredo at sa lahat po ng district supervisors, maging sa amin pong district supervisor, Pastor Luis Bailon, at sa lahat po ng mga pastor, maging sa mga nanonood po ng live nito. Pagpapala ang sumagana po sa bawat isa po sa atin. God bless po.